Magandang araw mga ka-horror at welcome back nga po palang muli sa aking channel. Nandito na naman nga pala tayo sa bagong episode ng Kwentong Agimat at Anting-Anting. Sa video nga palang ito mga ka-horror ay pag-uusapan natin kung paano nga ba ginagawa ang isang medalyon. Mula sa pagpili ng disenyo, pagdidibusyon, pagre-ritual at orasyon, hanggang sa pagkakarga ng kapangyarihan, ay ating iisa-isahin at bubusisiin ang mga proseso. Sa daigdig ng lihim na karunungan mga ka-horror, ang paggawa ng isang medalyon ay hindi simpleng bagay. Hindi ito gaya ng pagbili ng palamuti at pagsabit sa leeg. Ang isang tunay na medalyon ay dumadaan sa mahabang proseso ng pag-iisip, paghahanda, paglilinis at konsagrasyon bago ito maging daluyan ng kapangyarihan. Ang bawat hakbang ay may kahulugan. At bawat hakbang ay isang hakbang din ang nagtatangan tungo sa mas malalim na pakikipag-ugnay sa puwersang hindi nakikita. Kaya't nararapat lamang na ang sino mang nagnanais ng isang medalyon ay mag-umpisa sa pinakamahalagang yugto, ang pagtukoy ng layunin. Hindi lahat ng medalyon mga ka-horror ay iisa ang gamit. Mayroong para sa proteksyon laban sa mga masasamang espiritu, aswang, tigbalang, lamang lupa at mangkukulam. Mayroon namang para sa digmaan, upang ang katawan ay hindi tinatablan ng bala o talim ng armas. Mayroon ding para sa karunungan at talino. Nandyan din ang mga pampaswerte. Mayroon din namang iilan na nagbibigay ng lakas ng loob at malalim na pangunawa. Kaya bago pa man piliin ang disenyo, ang unang dapat alamin ay ano ang pinakaninanais. Sapagkat kung walang malinaw na layunin, ang lahat ng susunod na gawain ay maaaring mawala ng saysay. Ang layunin ay magsisilbing gabay sa lahat ng susunod na hakbang. Kapag malinaw na ang layunin, saka pa lamang pipiliin ang disenyo. Dito pumapasok ang simbolo. Ang disenyo ay hindi lamang palamuti, ito ay susi. Kung ang nais ay proteksyon, maaaring piliin ang krus, mata, araw, buwan o bituin. Kung ang nais ay kaligtasan sa digmaan, maaaring gamitin ang sagisag ng espada, tatlong araw o ang tinatawag na tres pico. Kung para sa karunungan naman mga ka-horror, ay maaaring mga letra, pangalan o simbolo na hango sa sinaunang karunungan. Ang pagpili ng disenyo ay hindi basta ayon sa ganda ng mata, kundi ayon sa kahulugan ng loob. Maraming antingero ang nagsasabing minsan ang mismong espiritu o banal na gabay ang nagpapakita ng disenyo sa panaginip o sa katahimikan ng pagdarasal. Kapag ang disenyo ay natukoy na mga ka-horror, saka pipiliin ang materyales. Ang tanso ay madalas na gamitin dahil madaling ukitan at may likas na bisa laban sa negatibong enerhiya. Ang pilak ay sumasagisag ng kadalisayan at liwanag ng buwan, kaya't ginagamit sa mga medalyon na may kinalaman sa proteksyon at karunungan. Ang ginto naman ay sumasagisag ng araw, ng lakas at kapangyarihan, kaya't madalas na para sa matataas na antas ng antingero. Meron ding gumagamit ng bakal mga ka-horror, lalo na kung pangdepensa laban sa pisikal na panganib. Meron ding kahoy, partikular na kahoy mula sa punong may kakaibang kasaysayan o espiritu. May ilan ding gumagamit ng mutya o bato, inilalagay sa gitna ng medalyon bilang pusod ng kapangyarihan. Ang lahat ng ito ay pinipili ng may ingat sapagkat hindi lahat ng bagay ay maaaring maging sisidla ng bisa. Ngunit bago pa man ukitan o buuin ang medalyon mga ka-horror, ay kailangan muna itong linisin. Ang paglilinis sa isang sagradong bahagi, hindi lamang ito paghuhugas ng dumi, kundi pagtatanggal ng negatibong enerhiya at bakas ng nakaraan. Ang karaniwang paghuhugas ay ginagawa sa pamamagitan ng pagbanlaw sa tubig na may asin, sapagkat ang asin ay likas na panlinis.
May iba namang idinadaan sa usok ng kamangyan, insenso o dahon ng yerba upang masunog ang anumang hindi kanais-nais na enerhiya. Sa oras na ito, ang gumagawa ay hindi lamang naglilinis ng bagay, kundi pati ng sarili. Kaya't bago maglinis ng materyales, dapat din siyang dumaan sa ayuno at debosyon upang ang kanyang katawan at loob ay maging malinis na daluyan. Pagkatapos ng paglilinis mga ka-horror, saka sisimulan ang pag-ukit at paggawa ng disenyo. Hindi ito dapat minamadali. Bawat guhit, bawat letra, bawat linya ay dapat sinasabayan ng pagdarasal o pagbulong ng orasyon. Ang kamay ay kumikilos, ngunit ang isip at puso ay nakatuon sa layunin. Sapagkat kung walang dasal, ang ukit ay nagiging ordinaryo lamang. Ang bawat hiwa sa metal ay nagiging daan para dumaloy ang espiritual na lakas. Maraming antingero ang nagsasabing kahit isang maliit na pagkakamali sa letra ng orasyon ay maaaring magdulot ng kahinaan o kabaliktaran ang bisa. Kaya't kinakailangang may buong konsentrasyon ang gumagawa. Kapag natapos na ang disenyo mga ka-horror, ay susunod na ang paglalagay ng orasyon. May dalawang paraan para dito. Una, ang orasyon ay mismong inukit sa medalyon, sa harap o likod, sa paligid ng simbolo o gitna mismo. Pangalawa, ang orasyon ay isusulat sa papel o balat. Pipilipitin at isisilid sa loob ng medalyon kung ito ay may sisidlan. Ang orasyon ang kaluluwa ng medalyon sapagkat ito ang direktang koneksyon sa kapangyarihan ng Diyos, mga banal na pangalan o mga espiritong nagbabantay. Walang bisa ang medalyon kung wala itong orasyon, kahit gaano kaganda ang disenyo o kasagrado ang mga materyales. Ngayon naman mga ka-horror ay darating na ang bahagi ng pagbibigay ng bisa. Sa yugtong ito, kailangan ng pag-aalay at pagbabasbas. Ang medalyon ay ilalapit sa altar, kandila, krus o anumang banal na bagay. Maaaring mag-alay ng insenso, pagkain, tubig o kahit simpleng dasal. Ang pagbabasbas ay pagsasabi ng orasyon habang hawak ang medalyon. At formal na pagtatalaga na ito ay hindi na ordinaryong bagay kundi sisidla ng kapangyarihan. Ang ilan ay ginagawa ito sa tiyak na araw, Biyernes Santo, kabilugan ng buwan o araw ng kapistahan ng isang santo, sapagkat naniniwala silang mas malakas ang bisa kapag ang oras ay tugma sa kalangitan at kalendaryo ng pananampalataya. Pagkatapos ng pagbabasbas mga ka-horror ay susunod na ang konsagrasyon. Ito na ang pinakamahalagang yugto sapagkat dito itinakda na ang medalyon ay formal na alay at sakop ng banal na kapangyarihan. Binibigkas ng gumagawa ang pinakamahalagang orasyon, tinatawag ang pangalan ng Diyos o ng mga espiritong nagbabantay at itinatakda ang medalyon bilang daluyan. Karaniwan, sinasabayan ito ng panata, isang pangako ng nagtatangan na gagamitin lamang ang medalyon para sa kabutihan at hindi para sa kasamaan. Kung walang panata, maaaring magkaroon ng kapangyarihan, ngunit ito'y mahina, sapagkat walang pagkakaugat sa loob ng tao ang lakas. Kapag ka nakakonsagra na mga ka-horror, hindi pa dito nagtatapos. Ang medalyon ay kailangan ng debosyon. Ibig sabihin, araw-araw na pagdarasal, pagtupad sa mga panata, at patuloy na pag-iwas sa bawal. Kung pababayaan, humihina rin ang bisa, sapagkat ang medalyon ay parang apoy na kailangan laging pinapailaw ng dasal at debosyon. Kasabay nito, kailangang magpatuloy ang ayuno at pagdidisiplina sa sarili, pag-iwas sa mga bisyo, pagkain ng karne at mga bagay ng nagpapabigat sa loob. At ngayon nga mga ka-horror ay dumating na ang bahagi ng pagpapaandar at pagsusubo. Kapag ang medalyon ay buhay na, susubukan muna ito sa maliliit na bagay. Maaaring isuot habang natutulog upang makita kung mapapanaginipan pa rin ang masasamang nilalang. Maaari ring dalhin sa isang lugar na kilalang mabigat ang enerhiya upang makita kung mararamdaman ang proteksyon. Ang pagsusubo mga ka-horror ay hindi para ipagyabang ang medalyon, kundi para tiyakin na ang bisa ay gumagana na at hindi nananatiling patay. Habang lumilipas ang panahon mga ka-horror, kailangang bantayan at alagaan ang medalyon. Hindi dapat basta-basta ipinapahawak sa iba, sapagkat maaaring mabawasan ng bisa o madumihan ng negatibong enerhiya.
Kailangang ipagpatuloy ang debosyon at panata at panatilihin ang disiplina. Sa bawat taon o tiyak na panahon, maaaring ulitin ang pagbabasbas upang lalo itong tumibay. Dito pumapasok ang pagpapatibay at pagpapanday. Ngunit lagi nating tatandaan mga kahoror na ang tunay na antingero ay hindi lamang umaasa sa kanyang medalyon. Alam niyang ang medalyon ay kasangkapan lamang. Ang pinakamahalaga ay ang kanyang sariling loob, isip at kaluluwa. Kaya't patuloy niyang pinapanday ang sarili. Pinapalakas ang katawan sa ayuno at disiplina. Pinapatalas ang isipan sa aral at pagninilay. Pinapatatag ang kalooban sa pagsubok at pagtitiis. At pinagyayabong ang kaluluwa sa panalangin at kabutihan. Sa ganoong paraan mga kahoror, ang medalyon ay nagiging buhay, sapagkat ang nagtatangan ay buhay rin ang kanyang panata. Sa huli mga kahoror, ang proseso ng paggawa ng medalyon mula sa pagpipili ng disenyo hanggang sa pagkakaroon ng bisa ay hindi lamang teknikal na gawain. Ito ay isang paglalakbay ng tao mismo. Sa bawat hakbang, siya ay nagbabago. Ang pagpili ng disenyo ay pagtukoy sa layunin. Ang paglilinis ay paglilinis ng sarili. Ang orasyon ay pakikipag-ugnay. Ang pagbabasbas ay pagtanggap ng kapangyarihan. At ang debosyon ay pamumuhay na banal. Kaya't ang medalyon, kapag nabuhay na, ay hindi lamang isang bagay na isinusuot. Ito ay posting espiritual ng buhay ng nagtatangan. Gabay at bantay na nakaugat hindi lamang sa metal o bato, kundi sa mismong kaluluwa ng tao. So hanggang dito na lang mga kahoror. At samahan niyo akong muli sa mga susunod ko pang mga video patungkol sa mga agimat at anting-anting. Maraming salamat po.